Panginoon. Binubuo niya ang mga kabataan na ito. And it's also telling us that we're really getting older, and these young people are really growing fast. They will soon take over the helm of our church for our Lord Jesus Christ. Kaya, let's continue to support them. Ay itong mga nagwala sa pag-iipon para sa kabataan ay mahalaga. No? This will strengthen them in their work for the Lord. Yung kanilang energy, napakalakas, no? Kailangan nila ay may direct yung energy na yan para sa ating Panginoon sa Kristo. And we're not wasting any energy of the youth. Sayang yan para sa Panginoon sa Kristo kami lahat yan. Nakakatuwa. It's a blessing to see them. Tayo lahat ay tumayo. Lahat na may kailangan sa Panginoon taas ng naman. May ito na lahat ay lalaki. Aming Panginoon Jesus, Ikaw po ay Diyos na mga imposible. Sapagkat Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nakabatay sa kakayahan ng sanlibutan, sapagkat Ikaw po ang gumawa ng sanlibutan. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay patuloy na umiiral sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. At patuloy din namin nakita, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin. Na ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tapat sa amin. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay maawain sa amin. Tunay po, Lord Jesus, na kahanga-hanga ang iyong kapangyarihan ay ito sapagkat, Panginoon, sa kabila ng iyong kapangyarihan, puno ka po ng pag-ibig, puno ka po ng kawaan, puno ka po ng kahabagan. At kami nga, Panginoon, kung hiwalay sa iyo, ay kahabag-habag po kami, Panginoon. Sapagkat kami, Panginoon, ay nabuhay sa kasalanan. Subalit, dahil sa iyo, Panginoon, iniligtas mo kami sa kasalanan. Kami po, Panginoon, ay nasa kahinaan, subalit Ikaw po nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kami po, Panginoon, ay nasa kapahamakan, ngunit Ikaw po ang aming kaligtasan. Kami po ay nasa kamatayan, subalit inalis po kami sa kamatayan at inilipat po kami sa iyong buhay na walang hanggan. Tunay po, Lord Jesus, na wala na pong kapalit sa amin. At hindi lang kung wala kang kapalit sa amin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming buhay. Kaya, Panginoon sa Kristo, narito kami upang iyaray namin, Panginoon, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga puri, ang aming pagluwalhati sa iyong pangalan. Tunay po, Panginoon Jesus, na karapat dapat kang tumanggap ng lahat ng ito. Kaya sa aming pagtitipon na ito, Panginoon, pagtitipon ng pagpupuri, pagtitipon ng pasasalamat, we offer our sacrifices of praise to you, Lord Jesus, as we come to your throne of mercy, that we may find grace at the time of need. And we are a needy people, Lord Jesus, because without you, we cannot do anything. And so, Lord, we come to you, we prostrate ourselves to you, Lord Jesus, we bow down our knees to you, we proclaim that you are our Lord, and Lord, we also ask you at this point to be the answer to all our prayers, to all
our needs. Ikaw po, Panginoon, ang kahilingan namin na maging katugunan tulad ng aming mga pangangailangan. Sapagkat, Panginoon, marami sa aming mga pangangailangan ay higit pa kaysa aming kakayahan. Subalit ikaw ay higit pa kaysa sa libutan, Panginoon. Kaya mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito sapagkat ikaw po ang aming tagumpayan. We are more than conquerors through you, Lord Jesus, who loves us and gave Himself for us. Na kung ibinigay mo po ang iyong sarili sa amin, itong mga kahilingan namin na ito, Panginoon, ay hindi mo ipagkakait sa amin, Panginoon. Kaya nga ngayon, Panginoon, ligunin mo kami, linawin mo po kami. Narito, nakahayag lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na po, Panginoon, ang maging kagalingan doon sa mga may karamdaman. Ikaw na po, Panginoon, ang kaayusan ng buhay doon sa mga basic sa buhay, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang maging tagumpay o mayroong maging pagbakas sa libutan na ito, Panginoon. Laban sa lahat ng pwersa na gustong namira, gustong magbuwasa sa buhay, sa bahayan at kabuhayan ng bawat isa sa atin. Lord Jesus, ikaw na rin, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan doon sa mga nanghihina, Panginoon. Nandulupay-pay. Ikaw na po, Panginoon, maging encouragement para sa kanila na ikaw na, Panginoon, ay hindi nagpapabaya sapagkat ikaw nagsabi na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, kundi sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa kaduluduluhan ng kaintindihan. Ikaw na rin, Panginoon, ang kasapatan sa mga kakulangan namin, sa kawalaan namin, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang kapayapaan sa mga kapighatian na dinadaanan namin. Lalo Panginoon, ikaw na po ang kasapatan ng bawat isa sa amin. At nasabi namin na kagaya ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na po kami pangangailangan, Panginoon, sapagkat sa iyo, Panginoon sa Kristo, kompleto kami. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Please open your Bibles with me to Matthew chapter 7, verses 13 to 14. At ito ay paglalahad ng Panginoon sa Kristo sa tinatawag niya na dalawang landas na mapagpipilian ng tao. Meron dalawang landasin ng buhay na mapagpipilian ng tao. Verse 13, and enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there is which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Ang take up natin noong last week ay mausapin patungkol sa kaligtasan. At isa sa mga nabanggit natin noong last week ay yung condition ng Panginoon na abide in me and I will abide in you. Yung kaligtasan ng Panginoon ay nananatili na nasa atin habang tayo ay nananatili sa Panginoon. So yung kapag merong pagpapahayag ng salita ng Panginoon, mainly it would constitute of these three things. Una, yung kapahayagan ng katotohanan, declaration of the truth of the Lord Jesus Christ, the invariable truth of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, the negation of falsehood. At
pangatlo ay yung conditionalities of our Lord Jesus Christ. Yung conditionalities niya upang tayo ay magtamasa ng kanyang mga pagpapala, lalo sa pagliligtas sa kasalanan, pagliligtas sa kapahamakan dahil sa kasalanan, pagtamasa ng buhay na walang hanggan, na dulot ng ating Panginoon Jesucristo, at yung conditionality ng Panginoon na kung gusto mong magpatuloy, yung pagpapala ng Panginoon, ikaw ay magpapatuloy sa Kanya. Dito ay mayroong dalawang landas. Landas na tungo sa kapahamakan at landas na tungo sa buhay. Kahit doon sa umpisa pa lang, even just after creation, meron ng conditionalities, meron ng pasubali ang ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lang sa Hardin ng Eden, ay meron ng conditionalities doon ang ating Panginoong Jesucristo, kay Adan at kay Eva. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa kanila doon ay, Adan, Eva, lahat ng mga bungang kahoy dito sa halamanan, maaari nyo kainin. Liban doon sa isa lamang, yung bunga ng punong kahoy ng halaman ng mabuti at ng masama. Sapagkat sa araw na kayo ay kumain niyon, kayo ay tiyak na mamamatay. So, nandun yung conditionality ng Panginoon. Kung i-summarize mo ay, kung ikaw ay mabubuhay sa landas ng pagiging matapat sa Panginoon Jesucristo, mabubuhay ka. Subalit kung ikaw ay mabubuhay tatahak sa landas ng pagsuway sa Panginoon, ikaw ay mamamatay. Ikaw ay mapapahamak. So yung conditionalities na daroon na sa kauna-unahan pa. Kung balikan natin yung ating tinegap noong last week, yung once saved, always saved. Kasi sinasabi nila. Si Adan at saka si Eva, alam nila na ang kanilang kaligtasan ng Panginoon. Alam nila na ang Panginoon sa Kristo ang kanilang buhay na walang hanggan. Alam nila na ang Panginoon ang bumubuhay sa kanila sa hardin na yun. Sa pumumuhay na ang mga matuwid ay mabubuhay sa pagsampalataya. Kung sila ay tumawag sa landas na matuwid, sa landas ng pagiging matapat sa Panginoon sa Kristo, if they were to live by faith in the Lord Jesus Christ, they would have continued in the Garden of Eden. Pero ang nangyari, sila tinukso ni Satanas at imbes na sumunod sa landas ng Panginoon sa Kristo, sila ay sumunod sa landas ni Satanas, kaya sila ay sumuhay, sila ay nagkasala, kaya dumating ang kamatayan sa sanlibutan na ito. So, hindi pwede dito yung once saved, always saved. Pero sa sandali na ikaw ay humiwalay kay Jesus, sa sandali na ikaw ay sumuway kay Jesus, ikaw ay nasa kapahamakan na. Siguro napakasimple lang yung halimbawa, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Pag ikaw ay humiwalay kay Jesus, nasa kadiliman ka. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Sa sandali na ikaw ay humiwalay kay Jesus, ikaw ay nasa kamatayan. Sinabi ni Jesus, I am the way, I am the truth. Pag humiwalay ka kay Jesus, ikaw ay naligaw, wala ka sa daan. Pag humiwalay ka kay Jesus, wala ka na sa katotohanan, nasa kasinungalingan ka. Pag humiwalay ka kay Jesus, sabi ni Jesus, I am the light, ikaw ay nasa kamatayan. So, ganun lang kasimple yung conditionalities ng Panginoon. No? Hindi mahirap, no?
mas mahirap pa siguro yung mga exam sa mga elementary dahil meron pang choose the best answer. No? Lima yung pagpipilian mo. Dito hindi, dalawa na. No? Choose life or choose death. Choose light or choose darkness. The problem so many is that they call darkness light and they call light darkness. They call sweet bitter and they call bitter sweet. No? Yan yung sabi ni Isaiah na sa aba nila, woe unto them. Who call light darkness and darkness light. Bitter, sweet, and sweet, bitter. So, yung mga tao na akala nila magandang sumuway sa Panginoon, sila'y napapahanga. Eh, sa aba nila. So, merong dalawang landas. Doon pa lang sa simula na isinet up na ng Panginoon. Itong dalawang landas na ito ay hindi lamang dito sa New Testament. No? Hindi lamang sa Matthew chapter 7. And there is such a narrow gate and straight way to straight dito S-T-R-A-I-T. No? Ibig sabihin yung makipot na daan. No? Makipot, straight gate, makipot na pintuang daan. At meron yung maluwag, broad way. No? Maluwag na pintuang daan, maluwag na daan. Yung maluwag, maraming dumadaan doon. No? Maraming dumadaan doon. Madaling ganapin. Madaling dumaan. No? You don't have to go against the current. Pag ikaw ay nasa kasalanan, you don't have to go against the current. Then yung agos ng buhay, ng sanlibutan ay papunta sa pagkakasala, papunta sa kapamakan. So, kung ikaw ay sumasama sa agos ng sanlibutan, hindi ka pupunta ng sanlibutan. Pero dadalhin ka sa kapamakan. No? Akala nila yung madaling agos na yun, it offers you no resistance if you go in the world. Yan yung madaling sundan. No? Madaling sundan. Madaling sundan. Yung barkada ng sanlibutan, marami yan. Kaya malapad ang daan at madaling daanan. Pero yan ay patungo sa kapamakan. So, sabi ng Bible, there is a way which seemeth right unto a man, but the end of it is destruction. But the end of it is death. Pero, merong daan na makipot na dadaanan natin na bagaman makipot, bagaman you have to go against the current of the world, ikaw ay papunta sa buhay na walang hanggan. Noong una, pag ikaw ay nagbasa ng Bible, sabi nila, "Uy, huwag kang magbasa ng Bible. Masirang dulo." Huwag kang basa ng Bible. Baka lumampas ka sa langit. Yan. Kung hindi ka lumampas sa langit, kasama ka ng sanlibutan na din ang mapapahalan. Because this whole world, heaven and earth shall pass away. At ang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo, when He ascended far above all heavens. Kung kaya kung hanggang langit ka lang, ay wala kang madanas na. Okay. So, you need to go through that narrow way even though you are going against the current. Talagang you have to break the current of this world. Dahil kaantyawan ka, no? O kaya lalaiti ka ng sanlibutan, sabi naman ng Panginoon,
pinagpala ka kapag ikaw ay nilalait ng sanlibutan alang-alang sa ating pagkakas. So, doon pa lang sa umpisa, doon pa lang sa Garden of Eden, meron ng positionalities ng Panginoon. Inyong pansinin na pinagsimulaan ni Adan at saka ni Eva, nagsimula sa Panginoon. Nagsimula sa matuwid na daan. Si Satanas, nagsimula rin na matuwid. Na siya'y arkanghel, no? Siya'y naglilingkod sa Panginoon doon sa kanyang trono. Pero, pumasok ang hangin sa kanyang ulo na gusto niyang mapantayan ang Panginoon, no? Doon sa Isaiah chapter 14, Ezekiel chapter 28, na ang nais na ni Satanas ay makakyat na siya doon sa trono ng Diyos. No? Pero nag-umpisa siya na tama. We all start the same. Saan? Sa Panginoon sa Kristo. Dahil ang Panginoon sa Kristo ang pagmumulan natin lahat. Siya yung Alpha. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. No? So, ang pagsisimulan natin ay si Jesus. Nagsimula sila sa tama. No? Simula sila sa tama. Nagsimula kay Jesus. Ang nangyari nung sila'y dadaan na, sila na ay lumihis sa matuwid na daan ng Panginoon sa Kristo. So sila agad sa si Eva, lumihis sa daan ng Panginoon, sa daan ng pagkatapat. Nung sabihin ni Satanas na dapat kumain sila doon sa bunga ng punong kahoy ng kalaman ng mabuti at ng masama. Samantala sinabi ni Jesus, sa araw ay kumain niyo, kayo tiyak mamamatay. So ang landas sa pagkamatapat sa Panginoon, huwag kumain ng pinagbabawal ng Panginoon. Kaya kung ang cholesterol di mataas, kumain ng pinagbabawal ng Panginoon. Anyway, so huwag kayong kumain yan, sabi ng Panginoon. Kumain sila. Kaya sila ngayon ay napahamak. They got out of the way of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the way. Hindi na sila patuloy na tumaha sa daan ng Panginoong Yesu Kristo. They moved out of the way of the Lord Jesus Christ. Kaya yung daan ng pagiging matapat sa Panginoon ay yung pananatili mo na nasa Panginoon sa Kristo. Pero sa sandali na umalis ka sa Panginoon sa Kristo, ikaw ay humiwalay sa tamang daan ng Panginoon sa Kristo. Ang iyong, pag ikaw ay dumaan sa Panginoon sa Kristo, ang iyong paghantungan din ng iyong lahat, no? Magsimula ka kay Jesus. Dadaan ka kay Jesus. Ang iyong paghantungan kay Jesus pa rin. Dahil si Jesus ang way, si Jesus ang beginning, si Jesus ang way, si Jesus pa rin ang end. So, I am the beginning and the end. Yung end doon, hindi yun katapusan. Hindi yun status. Hindi yun katapusan ng panahon. Like for example, yung ginawa ng salitang eschatology, study of the end times, end, katapusan ng panahon. Yung salitang end doon ay telos. Ang naulugan doon ay yung perfection, yung completion, kaganapan ng ating buhay, na lahat ng mga maganda sa ating buhay ay naroon sa pagkaganap na yun. At upang maranasan natin yung ganap na buhay na yun, ihatod natin ang ating lahat sa ating Panginoong Yesu Kristo. So, si Jesus ang beginning, si Jesus ang way, si Jesus ang end. Siya yung ating paghantungan ng ating lahat.
Okay. Ngayon, sabi nila, pare-pareho na lang yan. Pare-pareho ang lahat ng daan. No? Kung yan ay tamang pangangatwiran, inyong tignan, si Abel, naghandog kay Jesus. Si Cain, naghandog kay Jesus. Isang pinaghandogan. Isang sinasamba. Isang pinaghandogan. Yung handog ni Abel, tinanggap ng Panginoon. Yung handog ni Cain, hindi tinanggap ng Panginoon. Bakit? Dahil yung handog ni Abel ay tinatawag ng Panginoon na the better sacrifice, the more excellent sacrifice, because yung handog na yun ay inihandog ng pagiging matapat sa Panginoon Jesucristo. By faith, sa pagtatapat sa Panginoon Jesucristo, inihandog ni Abel ang kanyang handog sa Panginoon. Subalit itong si Cain, hindi naghandog ng pagiging matapat sa Panginoon. Sabi ng marami, Baptist, nag-worship din kay Jesus. Yung mga Pentecostal, nag-worship din kay Jesus. Mga Protestante, nag-worship din kay Jesus. Majesty, worship His Majesty unto Him. Glory, power, and praise. Naawit kay Jesus lahat yan. Pentecostal, Baptist, pero pa nagsasabi ng Pentecostal, which is a contradiction of terms. Dahil yung tinuturo ng mga Baptist, dapat sa tinuturo ng mga Pentecostal. Halimbawa, yung mga Baptist, nandun sa katuruan na once saved, always saved. Yung mga Pentecostal, hindi once saved, always saved. So, hindi mo mapagsama yun. Hindi mo mapagsama yung Baptist-Costal na sinasabi nila. No? So, meron Baptist, meron Pentecostal, meron Protestante, Methodista, Presbyterian, so on and so forth, full gospel, charismatic. Sabi lang, kasama ang mga Katoliko yan. Umaawit din yan ng majesty. Pareho naghahandog kay Jesus. Pero aling handog ang katanggap-tanggap kay Jesus? Yung handog ng pagiging matapat kay Jesus. At yung pagiging matapat kay Jesus ay yung hindi pag-alis kay Jesus. As we have studied last week, no? Ang hindi pag-alis kay Jesus ay magsimula ka kay Jesus, paraanin mo ang buhay mo kay Jesus, ihandog mo ang buhay mo kay Jesus. Kung siya yung Alpha at ang Omega, kung siya yung beginning and ending, ihandog mo ang iyong lahat. Mula sa simula hanggang sa pagdaan mo, hanggang sa iyong pagkantong ng buhay, ihandog mo lahat yan. Ang iyong tinutungo ay ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi ganyan, tayo magagaya kay Panginoon. When our lives, yung ating buhay ay buhay ng pag-handog. No? Pag-handog sa Panginoon. Kung hindi tapat ang ating buhay kay Jesus, yung ating handog sa Panginoon sa Kristo, hindi yan magkakaroon gaya ni Cain. So, paano yung pagiging matapat natin sa Panginoon? Meron pang isang paratan. Pinabayaan nyo ang Diyos Ama, pinabayaan nyo ang Diyos Espiritu Santo. Or have we?
Dahil yung Diyos Ama, yung kanyang nais, ay lahat ay may talaga dito sa anak. Magmula pa doon sa kauna-unahan, magmula pa nung wala pang sanlibutan, yung Trinitarian protocol ay dati ng all for Jesus. No? Dati ng all for Jesus. Dahil yung anak ay naging kalugod-lugod sa ama. Kaya yung ama, ang nais niya ay lahat ay may talaga doon sa anak. Merong sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa John chapter 6, verse 45. Na lahat ay matututo, na susulat sa mga propeta na lahat ay matututo sa Ama. At lahat ng matuto sa Ama ay sa anak mapunta. Sa mga tuwid, yung kalooban ng Diyos Ama ay lahat ay may talaga dito sa anak. Because if some people will try to go to the Father, and Sandra, meron kaming Jesus, meron na kaming Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Now we have Jesus. Now we can go to the Father. Kung ikaw ay umalis kay Jesus, nagpunta ka sa Ama, iniwan mo si Jesus, ang sabi ni Jesus, without me, you cannot do anything. Pag ikaw humiwalay kay Jesus, wala kang magagawa. Sabi naman ng mga iba, hindi kami alis kay Jesus. Sasakay kami kay Jesus, papunta kami sa Ama. Pwede. Dahil yung Diyos Ama, sabi sa Bible, Diyos na hindi nakikita. No man, hindi lang luman. No one, hindi lamang luman. No one has seen God at any time. The only begotten was in the bosom of the Father, He has declared Him. No? Walang nakakita. Dahil hindi nakakita yung Diyos Ama. Pangalawa, yung Diyos Ama, hindi rin nakikilala. Matthew chapter 11:27. Sabi ng Panginoon sa Kristo, wala nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Wala nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sa lahat ng pagpapakilanlan sa Kanya. Yung Diyos Ama hindi nakikilala, kaya ang Diyos Anak na nagpapakilala sa Kanya. Yung Diyos Ama hindi nakikita, kaya ang Diyos Anak ang nagpapahayag sa Kanya. Yung Diyos Ama ay hindi malalapitan. No? Aside from John 14:16, John 14:6 na walang makakapunta sa Ama, sabi ng Panginoon sa Kristo, liban sa akin, doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, sinasabi doon ng Diyos Ama ay nananahan sa liwanag na hindi malalapitan, hinuman, hindi makikita ng hinuman. So, yung Diyos Ama, kahit anong gawin mo, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikilala. Hindi mo siya malalapitan. Therefore, no one, sabi ni Jesus, can go to the Father but through me. There seems to be a misunderstanding here. But you need to read the whole context of John chapter 14, verses 1 to 9. Ganito ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila. Huwag magulumihanan ang inyong puso. No? Kung kayo sumampalataya sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga lagay. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung hindi sana totoo, sinabi ko sana sa inyo. In other words, ina-assure tayo ng Panginoon sa Kristo na marami tayong tirahan doon. If you are the Lord, no? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there may you be also.
Ngayon, sabi ng Panginoon, alam niyo ang daan na papunta doon. Alam niyo ang daan na papunta doon. Sabi ngayon ng kanyang mga alagad, show us the way. Ang sabi ngayon ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. If you had known me, sabi ng Panginoon, notice, sabi ng Panginoon, if you had known me, you would have known the Father. And henceforth, you have known the Father and have seen the Father. Sa mga tuwid, ang sinasabi ito ng Panginoon sa Kristo, ang Panginoon sa Kristo ang larawan ng Diyos na dinakita na hindi mapupuntahan. Kaya ang nakakita na ngayon sa Panginoon sa Kristo ay, ang nakakilala na ngayon sa Panginoon sa Kristo ay nakakilala sa Ama, at ang nakakita sa Panginoon sa Kristo ay nakakita sa Ama. And so, Philip, si Felipe, sa kanya sabi, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. And we will be satisfied. Tama na yun sa amin. Pakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, Felipe, napakatagal na tayo nagsama. And yet, sinasabi mo na ipakita mo sa inyo ang Ama. He who has seen me has seen the Father. So, hindi dahil si Jesus ang Father, kundi ang Panginoon Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, di nakikilala, di nalalapitan. So, yung sinasabi ng Panginoon, I am the beginning, I am the way, I am the end. Yung paghahantungan mo ng buhay mo ay sa Panginoon Jesucristo dahil hindi mo maihantong ang buhay mo sa Diyos Ama. Because the Father is not seen, the Father is not known, the Father cannot be approached. So, ang iyong paghahantungan ng iyong buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Kung sasabihin naman ng mga iba, kami maghantong ng aming buhay sa Espiritu Santo. And you, dahil yung gawain ng Holy Spirit, sabi doon na, pagdating, and when the Spirit of truth is come, dadalhin kayo sa lahat ng katotohanan. Sino yung katotohanan na yun? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, ang pagdadala ng banal na Espiritu sa atin ay sa Panginoong Jesucristo. So, kung hindi talaga ang buhay mo, halimbawa, kaya pipilit mo na hindi ihatong mo ang buhay mo sa Ama, you're going against the will of the Father. Kung sasabihin mo naman na ihatong ang buhay ko sa Espiritu Santo, you're going against the leading of the Holy Spirit. Kaya ang tama ay yung pagsunod, pagiging matapat sa salita ng Panginoon Jesucristo, yung pagdaan natin sa matuwid na daan na yun. Ano yun? Sabi ni Jesus, come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yung gawain na yun, na pagbibigay ng lahat ng Ama sa Anak, no? At yung pagdadala ng banal na Espiritu ang lahat sa Anak, yan ay ginagampanan ng Panginoon Jesucristo. No? Dahil sabi niya, whosoever shall come to me, I will in no wise cast out. Lahat ng dinadala sa akin ng Ama, lahat ng dinadala sa akin ay hindi ko sa anumang paraan katapunan. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung pinaghahantungan natin ng ating lahat. No? Yung pagiging matapat sa Panginoon Jesucristo ay yung mananatili na isa lamang ang objective natin sa ating buhay, na ang Panginoon Jesucristo. Yan yung paghahandog ng buhay ng maging katanggap-tanggap sa Panginoon Jesucristo. Because that is offered to Him by faith. By being faithful to the Lord Jesus Christ. Hindi ka umalis sa Kanya. Sa Kanya ka nagsimula, sa Kanya ka dumaan, sa Kanya ka handog.
Yan yung pagiging matapat sa ating Panginoon Kristo. And that's the offering that is acceptable to the Lord Jesus Christ. Ngayon, sabi dito sa dalawang daan na ito, yung daan na makikitid, no? Yung daan na makipot, yun ay tungo sa buhay na walang hanggan. Yung daan na maluwag ay papunta sa kapahamakan. Ewan ko. Pero madalas ang sinasabi na pupunti kayo dyan sa mga komunistas. Hindi kagaya ng mga Pentecostal, suportado ng mga taga-state, taon-taon nila. Hindi kagaya ng mga Baptist, ang dami-dami nila. Yung mga Protestante, ang dami-dami nila. So and so forth. Kakaunti lang kayo. Kaya makikita sa daan. Maluwag ang daan. Yung mga maluwag, marami, nasa maluwag na daan, nasa patungo sa kapamakan. Pero yung mga nasa makikot na daan, ang kanilang tinutungo ay buhay. Buhay walang hanggan. Let me just make another comment. Kung tingnan mo yung picture ng heaven ngayon, Revelation chapter 4, chapter 5. Isa lamang ang pinaglilingkuran doon. Isa lamang ang sinasamba doon. Isa lamang ang hinuluharan doon. Sino yun? Yung Cordero na pinatay. The Lamb as if He was slain. Sino yun? Panginoon sa Kristo. Because He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Doon sa langit na yun, yan yung picture ng present heaven, sa doon sa langit na yun, isa lamang ang kanilang sinasamba, ang Panginoon sa Kristo. Kaya hindi totoo, nakakaunti ang mga old for Jesus. Dahil maski sa langit, old for Jesus sila doon. And would you know kung gaano karami ang mga akin doon? 10,000 times 10,000 times 1,000 times 1,000. Ilang zeros yun? That's 40. 14 zeros, no? Ang 6 milyon. Ang 9 bilyon. Ang 12 trillion. Meron pang dalawa na zero na naiwan. 100 trillion. Mga angel yun. Angel pa lang yun. Mga angel pa lang yun. 100 trillion ang kanilang sinasamba ay ang Panginoon sa Kristo. Ay sabi, ang dinadalangin nila, Father, let your will be done on earth as it is in heaven. That's the will of the Father in heaven. Magsamba sa Panginoon sa Kristo. Kung anong ginagawa sa langit ngayon, dapat yun ang magawa dito sa lupa nito. Kaya ang sabi ng Father, binigyan niya ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, ng pangalan na mataas sa lahat ng mga pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod. Hindi lang tuhod dito sa lupa, kundi tuhod sa langit, tuhod sa lupa, tuhod sa ilalim ng lupa. At bawat bibig ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon ng lahat sa ikaluluhati ng Diyos. So, makita ninyo na saan mang dako ng daigdig na ito, no? Langit, lupa, dapat lahat ay maghahantong ng buhay sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, sabi natin, yung daan na makinig na yun, patungo sa buhay. Buhay na walang hanggan. Yung Diyos Ama, buhay. Nabubuhay na walang hanggan. Yung Diyos Anak, nabubuhay na walang hanggan. Yung Diyos Espiritu Santo, nabubuhay na walang hanggan. Pero, ang buhay na walang hanggan na binigay sa atin
na maging buhay na walang hanggan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung binigay sa atin na buhay na walang hanggan upang magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang paghatungan mo, ang dadaan mo, paghatungan mo para makasumpo ka doon sa buhay na yon, paghatungan mo ng iyong lahat ay ang Panginoon Jesucristo sapagkat siya yung paghatungan mo doon ng buhay na walang hanggan. That life, that eternal life is not the eternal life of the Father. That's not the eternal life of the Holy Spirit. But it is the eternal life of our Lord Jesus Christ. So, dapat maliwanag ito sa atin. Na yung pagiging matapat sa Panginoon, hindi pagkaalis sa Kanya. Abide in me and I will abide in you, sabi ng Panginoon. Yung pag-abide niya sa atin, yung pananatili niya sa atin ay nakabatay sa ating pagpapasya na sabi natin, Jesus in the Apocalypse. Natutuwa ako dun sa Bible study na ako. Dahil sabi nung Bible study na yung bahay doon, wala silang trabaho, wala silang pera, pero narating sila ng Jesus. Narating mo sila, ang lusog. Kaya sabi ko, Himalayan ni Jesus. Himalayan ni Jesus. Hindi ka bumibitaw kay Jesus. For the righteous, for the just, for the faithful, shall live by faith. Ang hindi umiwalay kay Jesus, Jesus ang bubuhay sa kanya. Sabi ni Jesus, maging matapat kayo sa akin, mabubuhay kayo. Pag kayo sumuhay sa akin, kayo mapapahama. So ever since, even from the Old Testament to the New Testament, isang prinsipyo ang mabuhay kay Kristo. Paano the just shall live by faith. Ang paghandog mo ay pagkakayang paghandog ni by faith, magiging matapat sa Panginoon sa Kristo. Daming equivalent niya, no? Unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay bawang idaragdag sa inyo. If we live by faith, the Lord Jesus Christ will take care of us. Kung tayo maging matapat sa Kanya, hindi nyo tayo kumabayaan. I will never leave you nor forsake you, sabi ni Jesus. Where two or three are gathered to my name, there am I in the midst of them. Ano man ang iyong pangangailangan, sagot ka ni Jesus. I'm not giving you the guarantee. The Lord Jesus Christ is giving you the guarantee. Noon sa Psalm 1, mayroong dalawang landas doon. The way of the righteous and the way of the wicked. Doon sa dulo ay merong sinasabi doon ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awit. For the wicked shall not stand in judgment, nor standeth in the congregation of the righteous. But the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. There are only two ways maaaring mapagpilian natin. Ang way na dapat natin piliin ay yung landas ng ating Panginoon sa Kristo, yung landas ng pagiging matapat sa Kanya. The promise
the Lord Jesus Christ will be fulfilled in our lives. The giving the guarantee is the Lord Jesus Christ who is giving the guarantee of blessed and abundant and eternal life for each and everyone who is faithful unto Him. Lahat ng gusto magtalaga ng buhay kay Jesus, sinanyaya mo ngayon at tumayo. Tayo manalangin at magtatalaga sa Kanya. Aming Panginoong Hesus, kami po ay nakatayo sa iyong harapan. Bilang magpapahayag, Panginoon, na kami po ay mabubuhay sa iyo ng buong pagtatapat. Pagtatapat ng pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo. So we just live, Lord, trusting you and obeying you, because there's no other way that we can be happy with you but to trust and obey. We trust you, Lord, that if we live for you, we will not lose anything, but we will gain anything. In fact, even if we die, we gain. Because, Lord, we have not lost anything. We may have lost the world, but we have you, Lord Jesus. And the only way we can know that you are enough is when we have detached ourselves from the world, from the support of the world. Because we know, Lord Jesus, that your promise of an abundant life is not based on what the world can do. It's not based on what the world can offer. But it is based on all the fulfillment of the promises of God. And we know, Lord Jesus, that you are the fulfillment of all the promises of God. So, Lord, we just entrust everything to you. And we remain faithful to you because you were the first to show your faithfulness to us. So great is your faithfulness. So, Lord, we just praise you. We give you all the glory. And so, Lord, we go bringing along with us your abundant life, your victorious life, and your blessed life. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, bless you all. At kagaya ko sa ating